Ito'y panahong marapat, panahon ng pagliligtas, araw ngayon ng pagtawag upang makamit ang habag ng Panginoong matapat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw ng masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang umiibig sa inyo, ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay Sabado sa unang linggo ng 40 araw na paghahanda. Bago po tayo mag-transition para sa ikalawang linggo ng Kwaresma, atin pong balikan ang mga sinabi sa atin ng Panginoong Hesus kung saan pinaalala din sa atin ng ating mga pagbasa ngayon ang kahalagahan nito. Sabi sa unang pagbasa sa aklat ng Deuteronomio, ibinigay ng Panginoon ang mga tuntuning na dapat sundin ng mga tao, na dapat isapuso ng buong puso, ng buong kaluluwa. At sinabi din sa ating salmong tugunan na mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Atin pong balikan ang ilan sa mga sinabi sa atin ni Jesus. Nung Lunes, ipinahayag sa ating ebanghelyo na sinabi ni Jesus na gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kung ito ay sa akin ninyo ginawa. Kung may nagutom, inakain ba natin? Walang damit, dinamtan ba natin? Yung mga nasa kulungan, dinalaw ba natin? Yung mga may sakit, ano ang ginawa natin? At ano ang hindi natin ginawa? Dahil ito ay ginawa at hindi natin ginawa kay Jesus kung pinagkaitan natin ang ating kapwa. Noong Martes, ang sabi naman, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Malinaw po ba ito? Naririnig niyo po ba? Naririnig. Okay. Noong Miyerkules, ang sabi ni Jesus sa mga taong patuloy na nagdududa sa Kanya o patuloy na naghahanap, yung bayang patuloy na naghahanap ng palatandaan para sila ay makumbinsi na si Kristo nga ang tagapagligtas. Ang sinabi lang ni Jesus ay napakasama ng lahing ito.
At nung Huwebes, sabi ulit ni Jesus sa atin, kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kahapon, Biyernes, ang sabi sa atin, kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka na sa kanya habang may panahon pa bago kanya iharap sa hukom. Ayusin hanggat maaga. At ngayon, sabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo, ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Narinig po ba lahat ng ito? Narinig natin. Ang problema, naglalaban ang kalooban natin. Nagmamatigas ang ating mga kalooban. Sabi ni Jesus, ibigin ang kaaway, idalangin ang mga umuusig sa atin. Mahirap, no? Kasi tayo bilang tao, ang gusto natin, hustisya. At pag sinabing hustisya, kailangan makaganti tayo. Hindi pwedeng, basta na lang tayo inapi. Kailangan makaganti tayo. So, paano natin gagawin ito? Kristiyano tayo. Pag sinabing Kristiyano, sumusunod dapat kay Kristo. Ano ba gaya ng sinabi ko, no? Ano ang sinabi sa atin? Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos sa mga tuntuning ibinigay niya sa atin. So, pero pagdating sa puntong ito, Lord, ang hirap naman magpatawad, pinatay yung, di ba? Maaring isa ka sa mga nawalan ng mahal sa buhay, pinatay. Nung panahon ng extrajudicial killing, di ba? Aping-api ka, luging-lugi ka. Ngayon, paano ko ipagdadasal yung pumatay at kumuha ng mahal sa buhay ko? Sa panahon ngayon, sa mga nangyari nitong mga nakalipas na araw, ang daming taong galit. Ang daming tao na hindi lang galit, no? Maraming tao ang nakikipaglaban sa taong pumatay. Na parang okay lang na pinatay at ang panig o pinapanigan ay ang pumatay. Ngayon sa atin, sabi ko, paano ko kaya ito sasabihin doon sa mga naging biktima noon? Ay pagdasal natin si Duterte. Kasi yun yung mabuting gawin. Yun yung sinasabi ni Jesus. Kung para sa atin, mali yung kanyang ginawa, pero wala sa atin ang paghatol. Ipaubaya na natin sa tamang proseso, lalong-lalo na ipaubaya natin sa Diyos. Huwag na nating dagdagan pa yung tayo-tayo. Minsan, hindi naman tayo sangkot. Hindi naman tayo, minsan hindi naman tayo kasali, pero tayo ang galit na galit din at nakikipag-away. Mga supporters, nag-away-away. So hanggat hindi natin sinusunod ang Diyos, ang kanyang mga sinasabi, hindi matatapos ang kaguluhan. Kasi kung sigaw natin hustisya at ang hustisya ay ilalagay natin sa ating mga kamay, wala talagang mangyayari. Kaya hilingin natin sa Diyos, no? Kasi ang makakatulong sa atin at ang makakapigil sa mga kaguluhang ito ay kung paghahariin natin
ang pag-ibig sa ating mga puso. Pag-ibig, hindi dapat itong mawala. Hindi dapat itong mapalitan. No? Yung pagmamahal, papalitan natin ng galit. Na ngayon, no? Parang yung dating nambiktima, ngayon ay parang siya na ang biktima. Kaya rin sa atin. No? So, lahat tayo nagkakasala, lahat tayo nagkakamali. Ang kailangan lang, matuto din tayong humingi ng tawad, makipagkasundo. Kaya nga, di ba sabi kahapon, ayusin na agad, makipagkasundo na. Kung pairalin natin ng pride, yung mga ego natin, mahihirapan talaga tayong gawin ito. Pero ulitin ko po, ito ang sinabi ni Jesus at sinabi din, mas magiging mapalad kung matututo tayong sumunod sa Diyos. Huwag sa tao. Hindi tao ang dapat nating sundan, hindi tao ang dapat na magdikta sa atin. Kasi kung tao lang, gantihan natin, kulong natin, patayin din natin. Kung tao. Pero kung sa Diyos, pagmamahal ang dapat na isukli sa mga taong nanakit o nakagawa ng hindi maganda sa atin. Kaya kung isipin natin, kailan ba nga tayo nagdasal para sa mga kaaway natin? At anong uri ng dasal? Pinagdasal ba natin na mamatay na siya? O pinagdasal natin na sana maliwanagan ang kanyang isip, maliwanagan, no, nang sa ganon ay mas maging tama ang kanyang gagawing desisyon. Magkaroon ng pag-ako, magkaroon ng pag-ako din ng responsibilidad sa kanyang mga ginawa. Pero muli, sa atin, I'm sure kung ikaw ay nasaktan, hindi natin inaalis na ikaw ay damahin mo yung sakit. Hindi natin inaalis yan. Pero lumapit ka sa Panginoon, humingi tayo ng lakas dahil kung tayo lang, hindi natin magagawa ang magpatawad. Hindi natin magagawa ang lumuhod at ipagdasal ang nagpahirap sa iyo. Tanging sa tulong ng grasya ng Diyos ito magagawa. Amen?